Kakaiba po ang 21 days prayer and fasting na ito. This 21 days prayer and fasting is very powerful. Kakaiba ang prayer and fasting na ito because it is very special. Nasabi ko pong kakaiba kasi there is so much hunger for God. Ramdam ba ninyo na yung katabi mo, uhaw na uhaw kay Lord? Yung pagpunta rito, talagang gustong mapuspos ng presensya ng Panginoon. Lahat ng uhaw for more of God says, Amen. Yung mga hindi ko dating nakikitang nag-a-attend ng nightly service, nakikita ko, there is such a move of the Holy Spirit. Kasi nga, this is the right time para ikaw ay makaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, this is the right time. This is the right time for the church to experience the power of the Holy Spirit in a higher level of manifestation. Now imagine this 21 days prayer and fasting. Imagine the blessing na dadalhin sa buhay mo. Imagine the impact na dadalhin sa buhay mo. What is 21 days sacrifice compared to 1 year of God's best in your life? So I want you to believe for God's best sa buhay mo. We really need to be intentional and work hard in these 21 days prayer and fasting. Kaya ang Kapampangan, pangatawanan may prayer and fasting. Siguraduhin mong you are dead serious in hearing the voice of God. Maaari yung iba, after 21 days prayer and fasting, you will receive your miracle na pinagpipray mo sa iyong pamilya. Ang future ng iyong pamilya ang pinaglalaban mong dito. Maaari yung iba, yung future ng ministry mo. O ikaw mismo, yung future mo ang pinaglalaban mo. Maaari yung iba, your care group. O ang barangay mo. Sino ang pinaglalaban mo sa 21 days prayer and fasting? What miracle are you believing from God? Sa gabi po ito, nasa pangatlo na po tayo ng atin pong paggamit ng salitang arise. Yung una po ay awaken. Yung ikalaway recover. Yung po ngayon, yung I, intensity. Intensity. Nilagyan ko po ng title, Intensity, Urgent Call to Fight. Intensity, Urgent Call to Fight. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 15, ganito po ang sinasabi. Ngunit, ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay kang matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig. Verse 13, iniutos ko sa iyo na sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng
at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng lahat ng hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. Sa Webster Dictionary, yung salitang intensity, ang meaning po niya ay earnest, fervent, o great seriousness. Sa definition pa lang ng intensity, ang ibig sabihin po nito ay fire. It is a picture of a person who is on fire. Why we need to be earnest? Bakit kailangan tayong maging fervent? Bakit merong dapat great seriousness sa ating buhay? Why? Because we have an enemy. We have 3 enemies. Number 1, the world. The world attacks around us. Ikalawa, the devil attacks against us. At ikatlo, yung flesh attacks within us. Umpisa pa lang ng year, yung binubuo mong maganda sa family mo, may atake na ang kaaway. The enemy is fervent, earnest, at may great seriousness in destroying your life. Siya'y dumating para magnakaw, manira, at pumatay. Maybe some of you, ang ganda ng simula ng year nyo. Pero yung iba, parang ayaw na nilang magpatuloy dahil sa sobrang tindi ng ginawa ng kaaway. Kung ang kaaway ay masyadong determinado, tawasakin tayo, kinakailangan tayo ay mas masigasig sa year na ito. Mas kinakailangan tayong lumaban, mas maging intentional sa ginagawa po natin. Sabi ni Charles Stanley, the greatest threat to the Christian world today is not the evil outside, but rather the apathy inside. Pag sinasabing salitang intensify, ano pumapasok sa isip niya? Ako ang unang pumasok, more prayer, more worship, more fasting, more obedience, more sacrifice, intensify. Pero alam po ninyo, sa lahat ng labanan sa ating buhay, against the world, against the devil, and against the self, ang pinaka number 1 na pumipigil ng ating intensity, ang pinaka number 1 na kaaway natin is not the world. Kalaban natin siya, pero hindi siya ang topmost. It's not even the devil. It's the flesh. It's ourselves. Kasi ang kaaway, talo na eh. Yung mundo, tinalo na ng Panginoon. We overcome the world by faith. So ang sabi ni Lord, you want na ma-intensify ang presence ni Lord sa iyong buhay. You want to be filled with God's fervency. Gusto mong lalong maging excited sa presence ng Panginoon? Fight against the flesh. Ang salitang apathy, ang meaning po nito ay lack of concern, kakulangan ng malasakit. Lack of passion, kakulangan ng masidhing damdamin. Simula pa po sa day 1, day 2, dito binabalik ni Lord eh.
Hindi problema yung baptism of the Holy Spirit. Hindi problema yung power ng Panginoon. Kung si Lord ang tatanungin natin at kung mangyayari ang kagustuhan niya, lahat lang nag-attend dito, baptized ng Holy Spirit. Lahat dito nag-aapoy. Yun ang gusto niya. Hindi niya pinagdadamot ang matinding karanasan. Hindi niya pinagdadamot ang kanyang presence, ang kanyang glory, ang kanyang power. It is God's will that all of us magkaroon ng revival sa buhay. Makapag-recover, may awaken. That's God's will. Pero yung level ng kapuspusan ng Panginoon, nakadepende yan sa akin. Sabi ni D.L. Moody, the world had yet to see what God can do through a man who is totally yielded to Him. By the grace of God, I am that man. Ang sabi ni D.L. Moody, and the rest is history. Why? Siya ay totally yielded to God. Sabi natin, totally yielded to God. Sabi ni John Wesley, give me 100 men who love God and hate sin, and we will turn the world upside down for Christ. Pinag-uusapan po namin, ano ba talaga ang cause ng wildfire sa Los Angeles? May mga Kristiyano naman doon eh. Siguro hindi safe na sabihing judgment ni Lord ito sa lugar na yon. Kasi nga, may mga Christian na naroroon. Pero nangyari. Kung titignan natin sa Bible, sa panahon ni Noah, naggunaw ang mundo dahil sa dami ng kasalanan, ang naligtas si Noah at ang pamilya niya. Sa panahon ni Abraham, ang Sodom at Gomorrah ay nagunaw at nailigtas si Abraham at ang kanyang pamangkin. Ang ibig sabihin, pag mas marami yung kasalanan, kaya kahit nandun yung mga Kristiyano, meron pa rin consequences kung anong tinanim siyang aanihin. Ewan ko kung accurate sabihin, nagkulang ba ang mga Kristiyanong maapoy sa Amerika kaya mas marami yung... Posible bang mangyari ito sa Pilipinas kung walang mga Kristiyanong tatayo na maapoy? Kasi sabi ni Lord kay Abraham, kung makakakita ka ng 50, hindi ko gugunawin. Bahagi po ng laban po natin ay ang transformation and great awakening sa Pilipinas. At naunawaan ko po na ang bawat isang Pilipino ay may impact sa buong Pilipinas. Na kung tayo'y naririto at magiging mas maapoy at masigasig sa Panginoon, maybe by God's grace, meron pong maililigtas na matinding kaparusahan sa ating kapanahonan. In Romans chapter 8, verse 12, sabi doon, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. But if you live after the flesh, you shall die. But if through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang kausap ng Panginoon ni Paul dito ay mga Kristiyano. And being a Christian, ang sabi niya, you have a decision, a personal choice na mamuhay ayon sa laman o mamuhay ayon sa Espiritu. At maliwanag na sinasabi dito na kaya mong pagtagumpayan ang gawa ng laman sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang sabi ni Robert Owens, if I am half full of myself, there is no way I can be full of God.
Alam po niyo, sa prayer and fasting, hindi lang natin pinapatay ang desires of the flesh. Sa prayer and fasting, hindi lang natin kinukrucify ang old nature. Sa prayer and fasting, we are destroying demonic bondages in our lives. Kaya ewan ko kung napapansin nyo, nag-umpisa pa lang yung fasting, meron ng ibang hadlang sa buhay nyo. Ako yung first night pa lang, nung pagpunta rito, wala akong kaganagana. Dapat excited ako. Yung katawan ko, baksak. Nasabi ko, ano to? Dapat pastor ako, number 1 akong excited. Sino dito yung nakakaranas na habang nagpa-fasting ka, yung mga masamang ugali sa buhay mo nag-i-intensify? Yung mga naiisip mong mga marurumi na hindi ganun kating ngayon matindi. Meron pong isang kwento sa Prayer Mountain din, sa Antipolo. Meron pong isa doon na nabuhay siya, ang lifestyle niya ay adulterer. Masyado siyang passionate sa flesh. At ito'y kanyang isinusuko. Nag-prayer and fasting siya. Doon sa last day ng kanyang prayer and fasting, ang kanyang patutuo, masyadong lumutang yung lust of the flesh. Sorry for the term. Na kanyang nasabi na kahit poste, na dinanmempalda, papatulan niya. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, ano was that? Ang nangyayari pala, yung mga demonic bandits of adultery, fornication, ang last lumalabas. Kaya sa 21 days prayer and fasting na ito, parami tayong wawasakin. Pag lumutang sa'yo, huwag mong i-judge ang talagang makasalanan ka. Pag lumutang sa'yo, ibig sabihin, merong demonyo na dapat mawasak, na dapat masuko. Yung ibang nakatago, lalabas yan. Yung mga demonyong nakatago, lalabas yan. Paano lalabas yan? Yung mga desires mo, yung mga iniisip mo, yung mga struggles mo. Kaya pagka may bumubulong-bulong siya, huwag lang ituloy yan. Nakalunos ka, papayat ka, hindi mo kaya. Huwag mong pakinggan, demonyo yun, demonyo yun. Sabihin mo, hindi, kaya ko to, papatayin kita, dadagdagan ko pa, magpa-fasting ako, hindi lang 21 days, kundi 22 days. Lahat ng desidido dito na wasakin ang gawa ng kaaway sa kanyang buhay, magsabi ng amen. Fasting brings transformation. If we let the flesh be crucified, it's my decision. You see, ang encounter kay Lord ganito yan eh. Hanggat hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, hindi mo ma-encounter si Lord. During the time of worship, kung ano ka, yun ang sabihin, transparent, Lord. Actually, talagang ayaw ko mag-fasting eh. Napilitan lang ako, pero ako talaga purihin ni Lord. Marinig ko lang yung fasting, nahihilo-hilo na ako. Maging totoo ka. Pero Lord, alam ko ito ang tama. Wala akong ka-desire, Lord. Wala akong ka-desire, yung puri ko mo. Kaya bigit, akalukuran ko. Habang sinasabi mo yon, God will touch you. Nung nanit ang panadayak, sabihan mo kang Lord. Lord, purita kang luguran, pero wala akong makantang puso. Gusto kitang mahalin, gusto kong mag-obey, Lord, pero dami ko lang hindi na-obey. Nahihiya na ako. Be honest with God, and God will touch you. Ang sabihin, wala naman akong ganyan eh. Wala naman akong galit eh. Lilitaw yan. Lilitaw yan. Merong makakasakit sa'yo ng matindi. At pag hindi mo naiisip yung magpatawad, merong demonic spirit of anger sa buhay mo. Kontrolado ka niyan. Na pag dumarating dun sa puntong yun, na nangyari naman, at nababaliw ka, dahil hindi mo na makontrol yung sarili mo, ang sabihin, may demonyo ng
anger sa'yo in the past na nagtago yan, huwag mong sabihin, wala naman eh. Pinatawad ko na eh. Wala. Meron. Hanggat hindi mo yan dinil, lalaki ng lalaki, stronghold na yan. At 21 days prayer and fasting, bakbakan, yung pinakaugat, tatanggalin natin. At sabihin, Lord, i-expose mo lahat. Dahil alam ko, through the Holy Spirit, lalaya ako. The very idea of fasting, sacrifice of the flesh. Kaya nga, food. Yung pagkain, yung gustong-gusto mo, isusuko mo sa Panginoon. Sabi nga nung itinuro ni EJ, sa fasting daw, desisyon, hindi depende. Diba? Fasting ako, hindi masarap yung ulam. Ang fasting ko, lunch. Dahil masarap ang ulam, dinner na lang. Niloloko mo yung sarili mo noon. Hindi mo makakatagpo si Lord. Hindi ba, magpa-fasting ako, breakfast. Everyday, breakfast, pastor. Pero gumigising sa alas 12 ng tanghali. Walang fasting doon. The idea of fasting is sacrifice. Nakantano pa. Bisa mga Lord, mamamatay itong flesh. Namamatay ang control ng sarili. Amen. There are demonic spirits. Kaya nga, merong ilan dito makakaranas sila ng self-deliverance. He will experience a different kind of release. Tonight, may makakaranas ng deliverance. Tonight. And I pray lahat tayo, mapuspos ng Holy Spirit. Fasting is supposed to be challenging. We're willing to deny the self. You see, Christianity is about sacrifice. Christianity is about self-denial. Christianity is about carrying your cross. Ayaw natin yung Christianity na karnal. Kristiyano nga hindi marunong mag-sacrifice. Kristiyano nga hindi marunong mamatay sa sarili. Kristiyano nga hindi marunong kontrolin yung desires of the flesh. Sabi nga, the level of your love will be seen by the level of your sacrifice. Gaano natin kamahal si Lord? At gaano katindi yung pwede mong isakripisyo para kay Lord? Gaano mo kamahal ang pamilya mo? Gaano mo kamahal ang church? Gaano mo kamahal ang ang bansang Pilipinas? In 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 5, Paul writes to Timothy to keep him committed and intense about the Lord Jesus Christ. Notice where our intensity comes from. Una, dun sa commandment. Ang sabi niya sa verse 11, but thou, a man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Verse 14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of the Lord Jesus Christ. That is intensity. Tingnan natin yung calling. Fight the good fight of faith. Lay hold of the eternal life whereunto thou hast called and hast professed a good profession before many witnesses. Yung salitang fight po dito, ang Greek word niya ay agony. Literally, Paul is saying agonize over the agony of faith. In Jude 3, sabi niya contend or agonize earnestly, intensity for the faith. Keep the victory like an athlete competing. At yung gatlo, the coming. Verse 14. That thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of the Lord Jesus Christ, which is in his times, he who is the blessed and only potente, King of kings and Lord of lords.
Parang sinasabi ni Paul dito, ang Kristiyano na merong matinding intensity ay yung Kristiyano na establish yung lordship ni Jesus sa kanyang buhay. Jesus Christ must be the all-powerful, the King of Kings, and Lord of Lord over our life this 2025. Why? The level of intensity for Jesus Christ is determined by this action. We must first dethrone self and enthrone Jesus Christ. And how do we dethrone the self? We destroy the flesh by fully engaging in prayer and fasting. Sa fasting po natin, we need to intensify our prayer life to destroy the control of the flesh. Ang isang mapapansin nyo, during the time of fasting, ang hirap manalangin. Why? Ang unang pipigilin ng kaaway na ma-establish sa'yo during the prayer and fasting is consistent prayer life. At ang magiging goal natin, pagkatapos ng 21 days prayer and fasting, lahat tayo prayerful. Lahat tayo walang struggle sa prayer. Lahat tayo talagang prayer warrior. Why? Alam po ba ninyo, prayerlessness resurrect the flesh? Pag ang prayer time mo, nakadepende lang, pagka merong prayer and fasting, o kaya merong soaking prayer, at hindi yan everyday, malakas ang laman. Binubuhay mo ang laman pag hindi consistent ang prayer life mo. So possible na during the time of prayer and fasting, prayerful ka, hayaan ka lang ng kaaway. But the goal is this. After prayer and fasting, mas matindi ang ating prayer life. We need to intensify our prayer life to destroy the control of the flesh. Sa pagka-prayer time, inaantok ka, bumangon ka, mag-pray ka. Pag prayer time, meron kang nararamdamang hindi maganda, bumangon ka, mag-pray ka. Meron po tayong 24 hours prayer chain during the 21 days prayer and fasting. Ang na-assign po sa amin, napakagandang oras. Alas 3 ng madaling araw hanggang alas 4. Nung nauso po yung morning watch, 4:30, nag-start. At doon ko talaga na-enjoy ng matindi yung presence ng Panginoon. Lately, dahil sa medyo bumabata ako, pag gigising ako ng maaga, yung maghapon ko, lata. So, ang ginagawa ko, yung prayer time ko, nilipat ko. During morning watch, before morning watch, dati matindi yung prayer warfare, yung worship, dahil sa nararamdaman sa katawan. Alam ko namang walang nakakapag-identify sa akin dito, mga kabataan lahat kayo. Nung first day, 3 to 4, umabot ako ng 4:30. Groggy ako. Ginigising ako, hindi ako makatayo. Sabi ko, hindi ko na ulitin. 3 to 4:30. Ang hirap. Pinaag-aralan ko to. Kung gusto mo palang mawasak ang hold ng flesh, hallelujah, mag-pray ka dun sa pinakadelikadong oras. Kaya sinasuggest ko yung oras nyo, 6 to 8, 10 to... Makipalit kayo kahit ang alauna ng kanikaldo. Eh sabi ko, maybe the Lord is dealing me to restore my prayer time ng mas maaga. Kaya nga pagkatapos ng 21 days prayer and fasting, ibabalik ko ulit sa alas 9. Hindi. I pray, Lord, give me the grace. Ano ba yung nararamdaman ko, dala ng pagiging bata ay makayanan ng aking katawan na magtrabaho. And true enough. Kasi 3 araw na akong masakit ang ulo.
Iba na yung nararamdaman ko. Sabi ko, makakapag-preach kaya ako. Sabi ko, 3 araw na. Ang lakas-lakas ko, mga kapatid. Ang Israel, sinungaling ang kaaway. Ang Diyos, katulong natin. And look at this. Sometimes, it may be a demonic spirit hindering you to pray like never before. Ha? Booking ng kaaway. Pag nakapag-breakthrough tayong lahat sa consistent prayer life, 2025, we can arise and build. We cannot arise and build if our prayer life is not consistent. If our prayer life is controlled by the flesh. So let us be determined to crucify the flesh, deny the flesh, destroy demonic strongholds of the flesh. Paano? Mag-pray ka kahit wala kang gana. Mag-pray ka kahit tamad ka. Yung tinuro ni Bishop speaking tongues, Bishop, ba't ang talakad na ako, mag-speaking tongues ko na. Pag nasa church, ang sarap mag-speaking tongues. But may mga time na ang hirap mag-speaking tongues. Yung demonyong ini, talagang powerful ang speaker. Talagang kahit speaking tongues ko. Hallelujah. "21 days prayer and fasting is a fight. It is a spiritual fight against ourselves. Are you determined to be filled with more of God? Then surrender. Let God expose ano pa yung nakatayo sa sarili na kailangang may suko sa Panginoon. You want intensity? Ang susi pala niyan, self-denial. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, I have consecrated my prayer in one prayer, that I will die to myself. Hindi natin maitatayo ang pangalang Hesus Kristo if the self is not totally surrendered and submitted. Kaya pansinin mo, pagka may struggle sa baptism sa Holy Spirit, gusto mo lang mabaptize ng Holy Spirit, meron pang lust of the flesh. Meron pang lust of the eye. Meron pang pride. The more you surrender, look at this, the more you surrender, iba yung experience mo kay Lord. The more you deny yourself. Pag may galit ka, sinuko mo, another feeling. Pag biktima ka pa ng pornographic materials, sinuko mo, you will be filled. Pag meron pang pride, sinuko mo, hallelujah. He will flow. Walang nakakapigil sa kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa isang Kristiyano na totally surrendered kay Jesus. So, ang una nating labanan, patayin, wasakin, sirain, para mag-intensify yung love natin kay Lord. Hindi yung ating katabi, yung ating sarili. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Lord Jesus, I surrender all. Do you want more of God? Then empty yourself. Surrender the lust of the flesh. Surrender the lust of the eye. The pride of life. Ano mang maling pagnanasa, mga karnal na pagnanasa, alam mong hindi nangyayari yung will ni Lord in some aspect of your life, then how can we be intensified by the presence of God? Minsan namimili po tayo ng ino-obey natin. We cannot be a vessel that will overflow in God's presence if we don't surrender all
to our Lord Jesus Christ. We'll sing that song, I surrender all, I surrender all. Let's all stand in the presence of God. Holy Spirit, we're hunger for your presence. We need more of your presence. Sige po, in your own special way as we sing this song, surrender all. Walang ititira. Crucify the flesh. Destroy any control of the flesh in our lives. Thank you, Jesus. And all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. And I will ever love and trust Him in His presence daily live. And I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing it again, all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. And I will ever love and trust Him in His presence daily live. And I surrender all. And I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Say it again, I surrender all. I surrender all. And I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing it again. And I surrender all. Give it all to You. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. In a moment of silent prayer, personal prayer, let the Holy Spirit reveal if there are any wicked ways in us. If anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me.
Sapagkat sino mang magligtas ng kanyang buhay, ang mawawalan nito, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa aking kaharian, siya ang makakatagpo nito. We empty ourselves. We crucify the flesh right now. I surrender all. Lord, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Make it your prayer. I surrender all. I surrender all. Thank you, Jesus. To you, I surrender, holding nothing. Oh, pinapalaya ka ng Panginoon. Pinapatawad ka ng Panginoon. I pray for the fire of the Holy Ghost. I pray for deliverance. Surrender. Surrender. Holy Spirit. Fill us with your presence right now. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Receive your infilling. Receive the fire. More, 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 more. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dumaloy, dumaloy ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Yes, isubo lahat para may tinira. Withholding nothing. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. To Thee, my blessed Savior, I surrender. Ano, iniaalay ko. Inaalay ko. Thy kingdom come, thy kingdom come, thy kingdom come. Inaalay ko ang lahat sa'yo, O Kristo. Only the organ. The demon spirit of lust, the demon spirit of pride, in the name of Jesus. Oh, we renounce, we rebuke, we surrender. Walang ititira, lahat isuko. So Lord, purify our hearts, oh God. We repent. We surrender, oh God, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Father God. Ang damdamin nyo, Panginoon, ay maging damdamin din po namin, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. In Jesus' name. Sa atin pong panguling awitin, let's sing that song, Hosanna. Let this worship song
Sige po, pakatas ninyo yung kamay sa Panginoon. Everything I am for your kingdom's cause. Pupunuin kayo ng Panginoon. Pupunuin tayo ng Panginoon. Walk from earth into eternity. I feel the Lord na sinasabi niya sa atin, for I will restore you, says the Lord. I will bring you to a place na nandoon ang kasariwaan, nandoon ang kasaganaan, na ang katuyuan na naranasan mo sa nakaraan, ito ay gagawing sariwa at punong-puno ng pag-asa na ang panibagong daloy ng Espiritu ng Panginoon sa iyong buhay. Thank you, Lord, for what you have done. Thank you for what you will continuously to do in our lives, Lord God. At sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po ng dinampian ng Panginoon, magsabi ng malakas na, Amen. Amen. Na po tayo. The grace of God is powerful. Amen. The grace of God is available. At hindi po ito naubos. Kaya patuloy po, just receive and embrace that. Amen. At maging sa atin po na pagdako ng pagkakaloob, ito ay dahil mahal natin si Lord. Lahat po nagmamahal kay Jesus. Magsabi ng Amen. Sige po, ibigay natin kay Jesus ang ating pong mga andog. We honor you, Lord God. And we thank you for your great love, great mercy, great power that you have encountered, you have delivered, you have met us, Lord God. Bless your church, Lord God. Bless your people and accept our love offering and everything in it. Sa iyo ang papuri sa ngalan ni Jesus. Everybody will say, Amen. Amen. God bless you po sa inyo po mga pagkakaloob. God bless you, church. God bless you. God bless you. God bless you. Sa kanya po ang papuri at tayo pong lahat ay tumayo and let's give a clap offering to Jesus. Sige po, sa lahat ng ginawa ng Panginoon, isigaw nyo ang kanyang kabutihan. Ipalakpak natin ang ating mga pasalamat. Hallelujah! We love you, we love you, we love you, Lord. We bless your name, Lord. Tanggapin mo po ang mga papuri, pagsamba, pagdakila, paghanga, at pati na rin po, Lord God, pagpaparangal. Karapat-dapat ka, Jesus. We adore you. Just raise up our hands to the Lord and we will continuously submit ourselves before Him. Maraming salamat po sa kagandang loob na ipinagkaloob, ipinaranas, at inyo pong binigkas sa aming harapan.
Panginoon, ang iyong mga salita, dadalhin po namin at sa tulong ng Espiritu Santo, ipapamuhay namin at ito ang makikita sa iyong bayan. Salamat po, Panginoon, ang dampi ng iyong kaluwalhatian, kasaganan, kapayapaan, kaamuan at kapangyarihan ng kapuspusan ng Espiritu Santo mananahan sa iyong mga lingkod, sa iyong mga binanal. Patuloy po, samahan niyo kami maging sa aming pag-uwi, Lord God. Ang aming pong pagta-travel at ang aming pong mga daratnan na bahay pinagpala sapagkat kasama namin ang aming Panginoon Kristo. Salamat po sa iyong pagkilos at muli ang pag-ibig ng Ama sa kalangitan, ang biyaya, tulong ng Espiritu Santo at ang aming pong Panginoon Kristo, ang kanyang pagkilos ay sa amin. Sa kanya ang lahat ng papuri, sa kanya ang lahat ng pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi na Amen, Amen, Amen. God bless us all, church. Knowing God, represent